Hindi lang simpleng bilihan ng mga mall ngayon. Nagiging destinasyon na sila. May sariling parks, may mga restaurants na parang nasa abroad. At minsan, mas maganda pa kaysa sa mga mismong tourist spots. At ang mas nakakagulat, sa susunod na mga taon, may mga mall sa Pilipinas na sobrang laki at sobrang ganda. Parang mini city na sa loob. May mall na may sariling gubat. May mall na konektado sa tren. At may mall na parang nasa ibang bansa ang vibe. Kaya kung mahilig kang gumala, kumain, o maghanap ng bagong tambayan, siguradong mapapaisip ka kung saan ka pupunta pagkatapos mong mapanood ito. Dahil ngayon, aalamin natin ang mga pinakamalalaking upcoming malls sa Pilipinas mula 2026 onwards. Mr. D. Number 10. Ayala Malls, Evo City, Cavite. Habang mabilis na umuunlad ang Cavite, isa sa pinakainabangang mall development ay ang Ayala Malls Evo City. Hindi ito basta mall lang. Bahagi ito ng isang malaking master plan township na tinatawag na Evo City. Ang mall na ito ay unti-unting binubuo at inaasahang magiging sentro ng lifestyle, negosyo at entertainment sa lugar. May mga unang bahagi na itong nagbukas, pero ang full development nito ay target na makumpleto hanggang 2026, kung saan magiging isa ito sa pinakamodernong mall sa South. Isa sa pinaka-unique dito ay ang integration nito sa kalikasan. Meron humigit kumulang 2 hectares park na konektado sa mall kung saan pwedeng maglakad, mag-relax, o mag-family bonding habang napapalibutan ng greenery. Bukod pa doon, curated ang mga restaurants at cafes dito. Hindi basta random tenants lang. Makakakita ka ng mix ng local and international brands. Kaya parang lifestyle destination na rin ang dating dito at hindi simpleng mall. At dahil nasa strategic location ito, connected ito sa major expressways tulad ng Cavitex, Calax at SLEX. Ibig sabihin, kahit taga Metro Manila ka, ay madaling puntahan. At number 9, Northwind Global Concourse, Marilao, Bukawi, Bulacan. Sa gitna ng Northwind Global City sa Marilao, itatayo ang Northwind Global Concourse. Dalawang palapag lang ito pero magiging sentro ng bayan dahil direktang konektado ito sa North to South Commuter Railway Station. Isipin nyo, bababa ka ng tren at nasa mall ka na agad. Parang nasa ibang bansa, no? Bilang bahagi ng township, curated ang retail at dining experience. May open spaces para sa events at community hangouts. Ang Bulacan ay mabilis na umuunlad at sa pagdating ng tren magiging mas abot kaya at mas madali ang pagpunta sa mall. Perfect na tambayan para sa commuters at residente. Number 8. Maple Grove Mall, General Trias, Cavite. Ito ay dalawang palapag na mall na may classical modern design. Para ito kombinasyon ng modernong arkitektura at klasikong charm. Mataas ang bubong, maraming bintana at plaza na puno ng puno at halaman. Curated ang mix ng mga tindahan at kainan, mula sa mga sikat na brands hanggang sa local restaurants, pati mga outdoor dining na may view ng malalawak na garden. Bahagi ito ng Maple Grove Township kaya may mga bike lanes, landscape parks at green corridors. Bagong destinasyon ito para sa mga taga Cavite. Sa halip bumiyahe pa sa Maynila, may world-class mall na sa kanilang bayan. Number 7. Upper East Mall, Bacolod City. Sa Bacolod's Upper East Township, sisimulang Upper East Mall. 3 palapag ito at may contemporary classic design na inspirasyon ng New York's Upper East Side. May integrated century-old balete tree sa gitna ng mall na nagsisilbing natural na focal point. Ayon sa mga lumang plano, magkakaroon din ng 48 meters clock tower, open-air food hall na may indoor garden, koi ponds,
at Art Deco architecture. Maglalagay ng solar panel sa bubong, energy-efficient cooling systems, rain water harvesting at gray water recycling. Ito ang unang green mall ng Bacolod. Makakapamasyal ka habang hinahangaan ang century-old balete tree at eco-friendly features. Number 6. SM Cities Zamboanga. Estimated opening, March 2026. Ito ay 4 na palapag at may higit 42,000 square meters ng leasable space. Ito ang may pinakamataas na scenic elevator sa Mindanao na may LED displays pati malaking corner outdoor LED wall para sa 3D content. Meron ding electric vehicle charging station. Una to sa Zamboanga ha. Kasama sa mga pangunahing tenants ang The SM Store, Mind Pro Supermarket, Adidas, Fully Booked, Jayco, at marami pang iba. Ito ang kauna-unahang SM Mall sa lungsod, kaya magdadala ito ng trabaho, bagong kainan at masayang family hangout para sa mga taga Zamboanga. Number 5. SM Harrison Plaza. Ang dating Harrison Plaza na binuksan noong 1976 ay nagsara noong 2019. Ito ay muling isisilang bilang SM Harrison Plaza. Ang redevelopment na ito ay bahagi ng 150 billion na plano ng SM para magtayo ng isang flagship mall bawat taon. Ang bagong mall ay magkakaroon ng open-air promenades, lifestyle zones, at sustainable features. Nostalgic para sa mga batang 80s at 90s tulad ko. Lumaki sa lumang Harrison Plaza. At para sa bagong henerasyon, modernong mall naman na may park-like ambience sa gitna ng Manila. Number 4. SM City Tagum. Tagum City, Davao del Norte. Makikita ito sa Barangay Magugpo, Tagum City. 3 palapag ito na may kabuuang gross floor area na 60,105 square meters. Narito ang SM Store, SM Hypermarket at Ace Hardware. Merong food hall, cyber zone, amusement areas at 6 na state-of-the-art cinemas. May rooftop parking na kasya ang 500 na sasakyan. Inaasahan itong magbibigay ng libu-libong trabaho at magpapalakas ng ekonomiya ng Tagum. Isa sa pinaka-importante sa SM City Tagum ay ang strategic location nito sa Davao Region dahil ang Tagum ay tinatawag na City of Palms at isa sa pinakamabilis umunlad na lungsod sa probinsya. Dahil dito, inaasahang hindi lang taga-Tagum ang pupunta, kundi pati ang mga karatig probinsya tulad ng Davao de Oro at Davao del Sur. At dahil kilala ang Tagum sa pagiging malinis at maayos na lungsod, inaasahang magiging isa ito sa pinaka-organized at comfortable na SM Mall sa Mindanao. Perfect para sa family bonding at weekend trips. Number 3. SM City, General Trias, Cavite. Ito ay magiging bahagi ng River Park, isang 600 hectare smart township sa General Trias, Cavite. May 70 hectares na park at greenways, Central Park, Japanese Garden at bamboo forest na parang Kyoto. Ang mall na ito ay tatayo sa loob ng 4 hectare mixed-use area kung saan may commercial lots para sa mid-rise buildings, studios, workshops at dormitories. Base sa report ng SM Prime, ang mga bagong mall tulad ng General Trias ay may 60,000 to 70,000 square meters na gross floor area. Hindi lang mall ang tataas. May parks, bike lanes at mga community spaces na parang mini BGC sa Cavite. Pinakamalaking advantage ng SM City General Trias ay ang lokasyon nito malapit sa mga major expressways tulad ng Cavitex at Calax. Kaya magiging accessible ito hindi lang sa Cavite kundi pati sa Metro Manila at Laguna. Ang River Park kung saan ito itatayo ay dinedevelop bilang isang future-ready at climate-resilient community. Kaya inaasahan na
Ang mall ay magkakaroon ng modern drainage systems, open spaces at mas maaliwalas na layout kumpara sa traditional na malls. Number 2, SM Santa Rosa, Nuvali. Ito ang unang flagship mall ng SM na nakataktang buksan sa Nuvali ngayong 2026. Bahagi ito ng 5 taong roadmap ng SM na maghatid ng greener, smarter at people-centered malls. Inaasahang magkakaroon ito ng open-air promenades, lifestyle zones at sustainable features na tatak sa Nuvali, kasama ang malawak na gardens at alfresco dining. Dahil nasa gitna ng master plan community ng Nuvali, magiging hub ito ng shopping, kultura at komunidad ng Laguna. For Southeast like me, hindi na kailangan pumunta ng Metro Manila para sa malalaking malls. Dito, may nature vibe pa at sustainable ang design. And at number 1, Ayala Malls, Arca South, Taguig City. Binuksan ngayong 2026, itong unang lifestyle mall na may open-air promenades, green spaces at sunlit interiors. Parang naglalakad ka sa park habang nasa mall. May mga natatanging zones tulad ng fresh grounds, isang roastery zone kung saan makakahanap ng Ahon Coffee, JB Kopitiam at Saigon Cafe. At The Crates, isang fresh market na may organic produce. May integrated basement parking at direct links sa transport hubs ng Arca South, kaya't madaling puntahan kahit galing ka sa ibang lugar. Regular ang mga outdoor food trucks at community events, kaya laging may bagong pwedeng subukan. Moderno rin ang lifestyle mall na ito. May nature feels, curated dining at community vibe. Truly, world-class ang Arca South! Sa dami ng mga bagong malls na paparating, malinaw na hindi na lang basta shopping ang habol ng mga developers, kundi experience na talaga. From nature-inspired malls hanggang sa mga high-tech at world-class destinations, unti-unting nagbabagong itsura ng mall culture sa Pilipinas. Ngayon, ikaw, kung bibigyan ka ng chance, alin dito ang gusto mong unang puntahan? Yung may park ba? Yung sobrang laki? O yung parang nasa abroad ng dating? I-comment nyo nga sa baba kung saan nyo gusto. At syempre, kung nagustuhan yung ating episode for today, please comment, click clock. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. Sheesh. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!